ng bayani. Hindi pwedeng puro kwento at sabi-sabi. Dapat diretso at totoo, dapat kumpleto. Katulad ng ako, OFW. Yes, isang mapagpalayang araw po mula dito po sa bansang Kuwait. Ako po si Dr. Joseph Timothy Rivera, nominee po ng Ako OFW Party List, at nagpapasalamat ako kay DJ Lacuacha sa kanyang pag-imbita sa akin dito, at nandito po tayo sa garden setting ng Old Souk Salmiya, ang pugad po ng mga Pilipino dito po sa Kuwait. Okay, sir. Sir, unang tanong po, sir. Ano po ba yung espesyal na nangyari po sa event kahapon sa pagbigay po ng parangal sa ating 101 household workers din sa bansang Kuwait? Well, actually, this is already the third batch na po ito na isa sa mga pioneering, no? This is a pioneer advocacy of Ako OFW. Kahit hindi pa kami ganap na party list, kahit nung araw pa, pinangangalagahan ho namin ang mga kasambahay dahil nagbibigay po ang Ako OFW ng importansya at karangalan sa ating mga domestic workers or household service workers na naglilingkod sa ibang bansa. Pero hindi lang ito basta naglilingkod sa ibang bansa. Ito yung mga nag-i-stay, ito yung mga loyal sa mga employer na nag-stay ng 10 and above years. In fact, meron nga tayong awardee kagabi, nakakatuwa. Alam mo, DJ, kasi kung papansin mo, isang pamilya lang. Eh, syempre, alam mo, kahanga-hanga yan kasi syempre hindi natin maiiwasan. May mga OFW rin tayo na mga masyadong maraming plano kung minsan, palipat-lipat ng trabaho, which is hindi rin maganda kasi hindi nakakaganda ng imahe. Subalit, dito po natin napatunayan na mga HSW or household service worker na maganda ang trabaho, maganda ang pakikitungo sa mga amo ay talagang nagtatagal. And it is for the same reason, DJ, na pinarangalan din natin ang kanilang mga employer. It was so special, nakakatuwa kasi merong actually halos lahat ng awardee kagabi, 101 yan ha. Yes, halos lahat ng mga attendees kagabi kasama yung kanilang mga employers. Makakita, alam mo, mararamdaman mo yung iyakan sa stage. It was very, very heartwarming at dito lang sa Ako OFW nangyayari yan. No? So naka-third batch na tayo. Hopefully, makapag-reach out pa tayo for more awardees in the future, at may this advocacy serve as a special inspiration sa lahat ng mga domestic helpers natin nakadeploy sa iba't ibang parte ng mundo na pagbutihan ninyo ang inyong trabaho nang sa ganon ay mahalin kayo ng mga employer ninyo. At ganon din, this will also help the employers to be inspired na tratuhin ng maayos ang kanilang mga kasambahay para mabagyan sila ng magandang serbisyo kasi halos pamilya ng turingan di ba? Kaya nga sabi dun sa ano sabi ng isang awardee kagabi, meron siya sinabi na walang pasaway na employer sa mabait na kasambahay. O di ba, saan ka pa? And then, sir, sa tingin niyo po ba, bakit po ba napaka-importante ng Ako OFW dito sa bansang Kuwait? Well, actually, balik na rin natin siguro, no? Bakit? Actually, ganun din naman, pero I'd rather categorize it. Why is Kuwait very important to Ako OFW? Well, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang Kuwait po ang bansa kung saan ipinanganak ang Ako OFW. Dito po nagsimula ang ating founding chairman na si Dr. Celerino Chi Umandap, na former member ng Board of Trustees ng OWA. Dito po siya naging OFW. Dito po siya nagsimula. Dito po pinanganak ang Ako OFW. Kaya ang Ako OFW po ang pinaka-aktibong non-government organization dito sa Kuwait, at kumalat na po ang chapters to 44 countries all over the world. So lahat po yan, hindi po yan mangyayari kung hindi po nagsimula dito po sa Kuwait. Kaya mahal na mahal po ng Ako OFW yung Kuwait, and Kuwait will always be the headstone of the establishment of Ako OFW. Okay, Sir Joseph Rivera. Sir, isa po kayo sa mga nominee ng Ako OFW Party List. So, ano po ba ang qualification na meron po kayo? Well, unang-una, tigit sa lahat, bilang maging isang kinatawan ng Ako OFW Party List, tayo po ay pinili ng ating founding chairman at first nominee na si Dr. Chi Umandap, kasi tayo po ay isang totoong OFW. Ibig sabihin, I have been an OFW po for the past 24 years in over 11 countries, at siguro naman po sa sobrang 2 dekada ko sa pagiging isang community leader, no? Business leader at Philippine Investments Advocate for more than 20
20 years, ay sa tingin ko naman po, ay nakalikom na tayo ng angkop na karanasan at kaalaman kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon ng mga OFW. I sincerely believe that when you go to Congress, it is very essential that na ang isang representante ng mga OFW ay isang OFW din. Yes, tama. Hindi pwede yung mga bayaran dyan ng mga, mga malaking pangalan na hindi naman galing sa sektor natin. Sino bang makakaintindi sa OFW kundi kapwa OFW din? Naranasan ko po lahat yan, magmula po sa mababang posisyon hanggang sa management position. Alam na po natin lahat po na pinagdaan ng OFW. Kaya sa tingin ko naman po, tayo po ay makakatulong upang umangat po ang magandang kalagayan at madagdagan ng benepisyo ng mga OFW. At sa tingin ko rin po ay, hindi lang sa tingin ko, ako po ay confident na makakapag-ambag po tayo sa mga nakaantalang mga batas at mga kinakailangang palituntunan para nang sa ganon ay gumandang antas sa mga OFW, maging maganda ang trato at saka hindi maging OFW habang buhay. Okay? Pagdating naman po sa serbisyo publiko, I've been in government, okay? For 6 years, nag-serve po ako bilang consultant to the board ng Philippine Economic Zone Authority. Naging special advisor din po ako to the Director General of the Philippine Economic Zone Authority for the Middle East and Northern Europe, no? At saka kasama ko rin po si Doc Chi. Ilang taon na rin po tayong naging broadcaster at co-anchor ng DWDD Bantay OFW over 116 kHz AFP radio. So siguro pagdating po sa qualification ay handang-handa na po tayo makipagsapalaran sa Kongreso kung pag-uusapan nilang natin ang mga batas na naaangkop sa mga OFW at higit sa lahat na DJ, no, gusto ko idagdag sa inyo, hindi lang puro mga OFW welfare pinag-uusapan natin. Ang isa sa tingin ko maaambag talaga namin na talaga makakabuti since 2 dekada na po tayong OFW, pwede na nating i-suggest o i-practice sa Pilipinas yung iba't ibang government and economic policies na natutunan natin dito sa ibang bansa. Yes. Unang-una na dyan ang disiplina, ang laban sa graft and corruption, ang digitization. Marami po yan. So lahat po yan natutunan po natin and hopefully maisulong po natin yan sa Kongreso.